Magsasagwa po ng panibagong transport strike ang Grupo Manibela sa susunod na linggo sa gitna ng mataas pa ring presyo ng mga produktong petrolyo. At kaugnay niyan, makapanayan po natin si Manibela Chairman Mar Valbuena. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mar. Si Maris po ito, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Maris, at magandang umaga po sa ating mga kababayan. Una po sa lahat, may oil price rollback ngayong araw. Reaksyon niyo po riyan. Sapat po ba ito? Ma'am Maris, parang... Natawa kayo Opo, kasi parang dun sa 50 to 60 centavos, parang nahirapan pa silang i-compute at kung paano ito makakakuha ng rollback. So pinag-isipan pa raw itong mabuti, parang hindi lang parang, talagang niloloko na nila ang taong bayan kasi ang pagtaya po natin doon sa average market last week ay nasa 61 to 63 pesos lang dahil nasa 82 to 86 dollar lang po ang trading market noong nakaraang linggo. May irerekomendang interim fare hike at fuel discount ang LTFRB sa DOTR. Sa tingin niyo po ba makakatulong ito kahit paano sa mga tsuper? Opo, Ma'am Maris, doon sa pagdinig kahapon, ito yung hiniling natin na magkaroon muna ng interim or provisional fare hike habang dinidinig yung aming mga petisyon dahil ang sabi natin kay Chairman Vigor Mendoza kagabi ay kahapon ay hindi na talaga kinakaya ng mga tsuper at operator yung sobrang bigat na pasanin dito sa mga produktong petrolyo. Although talagang ang pinupuntirya natin talaga dito na sumagot at magkaroon ng solusyon ay ang DOE pero hindi niya ginagawa yung kanyang assignment. Nabanggit ba kung magkano itong fare hike? Wala pong nabanggit pero umaasa tayo, Ma'am Maris, na at least 2 piso yung ibigay sa atin dahil naibigay na dati yung piso at isa pa pala sa hinihiling natin yon doon sa 2 piso na malip na yung suspension noong unang fare adjustment na ibinigay noong Marso, which is yung piso nga po. Nabanggit niyo yung 2 piso. Gaano kalaking bagay ang 2 pisong taas pasahe na hinihiling po ninyo? Malaking bagay po ito, Ma'am Maris. Kung masipag-sipag ka at mahaba-habang biyahe, oras ng biyahe ang igugugol sa kalsada, aabot na po ito sa halos 200 piso po na matitirang kita ng, dito po sa aming sektor, sa jeepney. So parang sinasabi po ninyo, sapat na ito. Kasi ang grupo pong piston 10 pisong taas pasaheng hinihingi. Feasible ba yun? Hindi po natin sinasabing sapat na ito pero kahit papaano po ay makakatawid. Kesa po dati sa ganitong panahon na halos umabot sa 100 piso yung presyo ng krudo. Ang natitira na lamang po ay nasa 200 piso o 250 pesos po. Kung madadagdagan po ito ng 200 piso pa, nakita po sa maghapon, kahit papaano po ay makakatawid na. Hindi po natin sinasabing makakasapat ito, kulang pa rin. Pero alam naman natin, Ma'am Maris, na pag sobrang laki naman yung hiningi natin, yung piso nga lang po ay binawi pa. Ano pa po kaya yung mas tataas pa po rito? Alright. Ano po masasabi niyo naman doon sa matapos pakinggan kasi ang inyong argumento, imbitahan daw ng LTFRB ang DepDev, yung DOLE, pati yung Department of Energy para i-assess yung impact ng proposed fare adjustments ng transport groups po? Yun po, inaasahan natin kahapon na kasama sila sa pagdinig kasi alam naman natin na kung may mga ganitong petisyon, umaabot po ng ilang linggo. Sana ho nakapag-prepare kahapon na maisama na yung DepDev, yung DOF, kasi pati po yung excise tax, kino-question natin, bakit hindi po isinama yung mga oil companies at itong Department of Energy kasama po doon sa hiniling natin na humarap sa atin para nang sa ganon malaman natin kung ano yung mga dahilan, bakit kailangan pa itong tumagal dahil yung sinasabi nilang magkakaroon ng malaking inflation o mataas na inflation dahil sa mataas na pamasahe o fare hike, nagkakamali po sila. Mataas po ang inflation dahil sobrang taas po ng presyo ng mga produktong petrolyo, hindi po sa piso. Doon po kami nagre-react, Ma'am Maris. Nagre-reklamo kami na yung piso, ito ba yung magiging dahilan ng mataas na inflation samantalang yung mga produktong petrolyo, 100% ang itinaas nito. Hindi ba ito yung
hindi ba ito yung ugat o dahilan ng mataas na inflation? Pero kahit pa paano po, may mga hakbang na ginagawa. So, tuloy-tuloy pa rin po ba ang yung inanunsyo po ninyo na transport strike sa August 10? Or sorry, August 10 to 12. 10 to 12. Opo, tuloy po ito, Ma'am Maris. Depende po ito kung lalabas po yung provisional per increase na sinasabi natin. Yun lang naman po ang, kasi kahapon hindi po nila masagot kung, alam naman natin ang LTFRB pagka humiling tayo na per increase kasi binigay na nila yan dati, sinuspend lang ng Malacanang. At kung malilip po yung suspension, maaari pong hindi matuloy yung tigil pasada. Ano pong mensahe nyo sa mga kababayan nating mga commuter? Parang sa kanila nyo na ibubunton yung mga sama nyo ng loob eh. Alam nyo, Ma'am Maris, mabigat man sa amin, masakit man sa amin na gawin ito, kahit naman po hindi namin gawin na magtigil pasada, kung tuloy-tuloy po yung pagsirit ng mga produktong petrolyo, marami po ang tumigil na ngayon. Marami na po talagang apektadong mga pasahero. Kaya po kami ay humihingi po ng pangunawa at pakikiisa sa ating mga mahal na mananakay. Alright, maraming salamat po Manibela Chairman Marval Buena at mga Maraming salamat po. kapuso. Susubukan po namin kunin ang pahayag ng Department of Energy kaugnay po sa pahayag ng Manibela.